makita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba ng Israel. At itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem, matapos pagbilinan ng ganito. Umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang kayo ay ako ay makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sasidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year po. Pakibati na yung katabi ng Merry Christmas. Dahil ito na po ang huling linggo ng ating pong pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang o Season of Christmas. At kung mapapansin niyo po, ang ating bilin medyo nakaangat-angat na ng konti dahil wala ng tulo, wala na rin baha. No? Kasi nga, ang ating pong, at meron pong nadagdag na mga karakter na nandito. Kanina sa social media, maraming mga bumabati ng mga Happy Three Kings. Tama ba? Yan yung nakakasanayan ng marami. Happy Three Kings. Pero ang ipinagdiriwang natin ngayon ay Epifania, Epiphany, ang pagpapakita ng Panginoon. Kaya hindi ito tungkol sa tatlong hari. At lalong-lalo na, hindi mga hari ang mga dumalaw kay Jesus. Ang sabi sa ating Ebanghelyo, mga pantas.
Pag sinabi mga pantas, iba sa kanila mga astrologists, mga nag-aaral tungkol sa kalikasan, na mga bagay tungkol sa kalawakan, at nakita nila yung kakaibang sinag ng isang bituin. At ito'y pinag-aralan nila at base nga sa kanilang pagsusuri o pag-aaral, pagsasaliksik, ang talang ito ang magtuturo sa kanila kung nasaan ang Mesiyas. So kahit sila ay mga matatalino, hindi lingid sa kanilang kaalaman ang tungkol sa mga nabasa nila noon o marahil natutunan din na ang pangako ng Diyos, ipapadala ang kanyang bugtong na anak. So naintindihan po ba? So hindi po ito mga hari at hindi tungkol sa 3 hari ang araw na ito, kundi tungkol sa pagpapakita ng Panginoon. Dahil dati, ang Diyos sa kanilang karanasan ay nasa apoy, nasa hangin, nasa kulog, nasa kidlat, o kung anumang mga nararamdaman. Kaya dahil sa pagsilang ni Kristo, ang Diyos ay nagkaroon ng mukha. Kaya nga, nagpakita ang Panginoon. Nakikita na. Hindi lang basta na naririnig, kundi nahawakan, nakakausap, nakakasama, nakakapiling na ng tao. Kaya nga, di ba, sabi, Emmanuel, nung marinig natin yung nung panahon ng mga simbang gabi, tatawagin siyang Emmanuel, sumasa atin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Naintindihan po ba kahit papano? So, kaya po nandito yan, kasi nga po, at kung mapansin nyo, last week, nakita nyo pang nakahiga pa ang bata o yung sanggol. At kung alerto kayo, ang lagi nating naririnig, nung magpakita ang anghel sa mga pastol, pumaroon kayo at matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin. Isang sanggol. Ngayon, ang narinig nating pahayag ay nakita nila ang bata sa piling ng kanyang ina. So, sanggol, bata. Sa mga pelikula na napapanood natin, itong tatlong ito dumating nung gabi na ipinanganak si Jesus. Tama ba? Laging ganun yung senaryo, di ba, no? Darating yung mga pastol, tapos darating din yung mga itong tatlong pantas na may daladalang ginto, kamanyang at mira. Nakakasunod pa po ba? Yan. Hindi naman talaga gano'n ang nangyari. Kaya nga, binibigyan ng diin. Nakita nila ang bata sa piling ng kanyang ina. Kailan lumitaw yung tala? Kailan lumitaw yung bituin na naririyan na naging gabay nitong mga pantas? Kasi pwedeng hindi rin po daw 3 lang ang mga pantas. Marami. Kasi taga saan ba yung mga pantas na binabanggit? Mula sa silangan. Ibig sabihin, tama ba silangan ko? Basta mula sa silangan. No? At pag sinabing silangan, nasaan sila? Nasa Bethlehem ng Judea. So ang silangan ay ibang bahagi ng mundo, ibang bansa. So nung lumitaw yung tala, mula doon sa kanilang kinaroroon ng bansa, saka pa lamang sila naglakbay. Naintindihan po ba? Uy, gising. O kaya doon pa lang sila nagsimula kasi nga, nung lumitaw yung tala, eto na yung, di ba nabasa na nila to may talang lilitaw na parang gano'n, no? Kaya doon sila nag-alsa balutan, walang eroplano, walang barko. Di walang paano sila tumawid. Kasi kung mula sa silangan, either tatawirin mo ang disyerto, tatawid ka ng dagat,
So ano ang ginagamit ng mga sasakyan noon? Well, pwede sigurong sumakay pa ng barko kasi may mga sasakyang pandigma na ang mga panahong iyon. And then, kung disyerto, kabel ang kanilang sasakyan. Ganun katagal. Ganun kahaba ang kanilang nilakbay para marating kung nasaan ang bata. Kaya hindi na sanggol, kundi bata na. 2 years old na. Base sa mga pag-aaral, 2 years old na. Kaya po, ang isang kwento na narinig natin ay dahil inahanap ni Herodes yung bata at hindi nila nasumpungan, kaya nung tinanong yung mga eskriba, mga pariseyo, kailan lumitaw ang tala? Kailan? At nung nireport, siyempre matagal-tagal na, kaya po ipinapatay diba ni Herodes ang mga bata na nasa sakupan niya, 2 years old pababa. Naintindihan na po ba kung bakit ganon? Kasi nga, ayaw ni Herodes na mayroong ibang hari. Dahil base sa mga pantas, isinilang na ang hari ng Israel. Ang Israel ay nasasakupan ng imperyo ng Roma. So kung mayroong haring isinilang, magiging threat ito para sa kanya, para sa imperyo. Kaya inahanap nila hindi para sambahin at kilalanin, kundi para patayin. Kaya nawa, sa araw na ito, mas maunawaan natin. Huling sandali nyo nang makikita ito dahil ililigpit na ito ngayon. O bukas, aalisin na ito. Dahil pagkatapos naman nito, di ba, 2 years old na. Mula nung Sunday, advance tayo, after 2 years na. And then sa susunod na linggo, after 30 years naman. So meron tayong malalaktawan na bahagi ng naging buhay ni Kristo. Dahil sa susunod na linggo, pagbibinyag na ni Jesus o kay Jesus doon sa Ilog Jordan. At pagkatapos niyan, so magpapasok na tayo sa mga tinatawag nating karaniwang panahon. At maghahanda din tayo ng mga 3 linggo o 4 na linggo. Anong kasunod? Kwaresma na. February 18, Ash Wednesday na. Ganon kabilis. Kaya hindi tayo pwedeng babagal-bagal. Kailangan din natin magpatuloy, kailangan nating umusad, kailangan natin patuloy na maglakbay. Nang sa ganon, ang ating pananampalataya, mas mapatibay din natin. Kasi ilang taon na nga ba natin tinitingnan ng bilin? Baka nagpapapicture lang tayo na nagpapapicture nang hindi natin pinagninilayan ang bawat bahagi, bawat karakter na nakikita natin sa bilin. Kasi sa bilin, tandaan ninyo, ang sentro, lalo na sa pagdiriwang ngayon, hindi sa mga pantas, kundi sa Panginoon na nagpakita sa lahat. Hindi lang sa Israel, hindi lang sa mga pinili na bayan ng Israel, kundi maging mga taga-ibang lahi, ibang bansa, nagpakita ang Panginoon. So ang Diyos, hindi exclusive. Ang Diyos ay para sa lahat. Kaya lalong-lalo na sa mga kumikilala at sasamba sa Kanya. Pero siyempre, ang hamon para sa ating lahat, lalo na kayo na mga nakadalo ng misa, na sana nakita ninyo ang Panginoon. Nagsimbang gabi ka, nag-adbyento tayo, nagpasko, nag-New Year. Bukas, balik na kayo sa inyong mga trabaho, balik na kayo sa inyong mga eskwelahan, at ang hamon, kayo nawa ay maging tala na sinundan ng mga pantas upang makita nila ang Panginoon. Yung di ba, hindi lang basta nagsimba, kundi yung misyon na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Magliwanag din nawa tayo nang sa ganon, marami kayong mga kaopisina, hindi nakakapagsimba, marami kayong mga kamag-anak, hindi na rin nagsisimba,
pero sa pamamagitan mo, kung nakita mo at sinamba mo ang Panginoon, maakay mo nawa sila patungo sa Panginoon. Amen? Pakibati na ulit yung katabi ng Merry Christmas. Sa huling pagkakataon, Merry Christmas sa ating lahat at nawa sa pagsisimula ng bagong taon, katulad ng mga pantas, huwag na tayong bumalik sa dati. Sikapin natin na mag-iba tayo ng landas, dala-dala yung kaligayahan na naramdaman natin nitong mga nakalipas na araw. Amen?